Maraming mga babae ang nagre-regret sa mga maling desisyon nila dahil napili nilang makahanap na isang maling lalaki sa buhay nila kasi sa kadahilanan na hindi na sila nagsa-second guess na bigyan ng pagkakataon yung lalaki na yan or husgahan man lang or kilatisin ng maayos ang lalaki na yan. That's why they end up crying at malungkot. Kaya ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung kailangan mo lang magdalawang isip kapag nakita mo ito sa isang lalaki which is negatively, mga negative side na kailangan mong mag-second guess kapag nakita mo ito sa isang lalaki. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor, kung natapik ko yung mic. Ako nga po pala si Yuli Leonor, isang OFW dito sa South Korea at sana i-like mo na muna tong video na to at sana nakasubscribe na sa channel and turn on your notification bell para dumami naman yung family natin dito sa YouTube na matutulungan natin sa mga advices at knowledge na nalaman ko all throughout the years. At sa kalagitnaan po ng video natin, abangan po ninyo yung shoutout section natin na which is shoutout ko yung mga mahal ko subscribers na nagpa-shoutout since last week. So without no more further ado, let's go to our main topic for tonight. Magdalawang isip ka na kapag nakita mo ito sa isang lalaki. Number one is, kapag ang lalaki niyan is napakaraming kachat. Obviously, kapag napakarami niyang kachat na babae specifically. Kasi, the only thing about that is that guy is pinapalaganap niya pa yung option niya. Medyo pinapalaki pa niya yung option niya. Hindi pa ikaw yung final option of choices niya. It doesn't matter kung ilang taon na siya, kung gaano na siya katanda, it doesn't even matter at all. Kapag marami siyang kachat na babae, habang bumubuo na kayo, sa tingin mo, bumubuo na kayo ng relasyon, or maybe nasa first stage na kayo ng isang relasyon. Let's say, sabihin natin na ganyan. That is a really, really hard thing to gamble for you, ate. Napakahirap i-gamble ng ganyan kasi at the end of the day, dyan mo maa-apply yung pinagsawaan ka na. Diba? The more na iniintindi mo na, kasi pogi naman yung jowa ko eh. Magandang lalaki jowa ko eh. Diba? Magandang lalaki yan eh. So, the more na iniintindi mo yan, ikaw rin yung masasaktan sa huli. So, kapag maraming kachat yung lalaki na yan, and somewhere you found out na medyo flirty yung mga messages nila, is magdalawang isip ka na and try to decide for yourself kung ano yung gagawin mo sa relationship na binubuo mo. Up next, if that guy has a really, really bad high temper, palaging high blood, let's just say, palaging nakasigaw, palaging galit, palaging ganun, mataas yung high temper. Because at the first stage of your relationship, siguro pasigaw-sigaw lang yan. Siguro pasigaw-sigaw lang yan sa'yo. Paamba-amba ng kung ano-ano, di ba? Panakot niya. Pero let's just imagine paano kung tumagal pa? Di ba? Paano kung tumagal pa yung relasyon niya? Makapagbuhatan ka na ng kamay niya, di ba? There's a big possibility. Kasi hindi nga siya takot na sigaw-sigawan ka eh. Pagbuhatan pa kaya ng kamay kapag napuno na siya sa'yo. Di ba? So, as soon as possible, you have to check out that sign. At huwag mong i-ignore yung mga sign na yan kapag napakataas na ng tono ng pananalita niya sa'yo palagi. On a simple question na tinatanong mo lang. Yung mga napakasimpleng question mo tapos tataasan ka na ng boses. Pagalit na, di ba? Padabog na. It may go worse sa huli. Lalala pa yan sa huli. Trust me. Kapag lalo na sinanay mo na ganyan. Tsaka natutolerate eh. Sinanay kasi, di ba? Kasi alam niya, kampante siya. Kahit sigaw-sigawan ko to. Hindi naman ako iiwan ito eh. Yun yung iniisip na isang lalaki. So, if ever you have a second guessing, and all I can say, have a little bit of respect sa sarili mo, ate. Okay? Have a little bit of respect sa sarili mo kapag ganyan na yung ginagawa ng isang lalaki sa'yo. Okay? So, if that guy cannot control his temper, leave him alone and let him find himself first. And kung nagbago na siya, kung nang bahala sa kanya. Magdalawang isip ka na kapag nakita mo ito sa lalaki. Kapag
yung topic niya palagi sa'yo is puro sex. Yeah. Kapag ang topic ng lalaki na yan is puro sex lang, is mag-ingat ka na. Kasi malamang at sa malamang, ayan lang yung pinaka-main na habol ng lalaki na yan sa'yo. Kasi, di ba? Kung yan palagi yung tinatopic niya sa'yo, especially kapag naibigay mo na nga yung pinaka-main commodity mo, which is yung sex, which is yung main na pinaka-gusto ng isang lalaki sa'yo. Sorry ate, pero wala ka na magagawa. Nakuha na niya yung gusto niya sa'yo. So, it depends on him kung mag-i-stay ba siya sa'yo or maghanap na naman ng panibagong biktima niya, di ba? So, if he always talk about like that, prepare yung, kumbaga, sabihin natin yung paa mo is, yung kaliwang paa mo is nasa kabaong na. Yun nga yung kasabihan natin, di ba? Yung kaliwang paa mo ay nasa kabaong na, nang hiwalayan. Di ba? Ganun na nga. If he always talks about that, ayun lang pinakahabol niya sa'yo. Baka siguro hindi pa siya nananawa. Baka, di ba? Wala pa siyang options na ibang nakita na gagalawin niya. Ikaw pa lang. Pero pag may nakita na yan, for sure. Kung yan lang palagi puro habol niya sa'yo, lalo na kung binibigyan mo siya ng good treatment, hindi mo siya pinapahirapan, hindi mo siya binibigyan ng challenges. Damn, napakahirap sabihin na i-take seriously ka ng lalaki niya. But there's some maybe 10% na lalaki, pero alam niyo naman na yung minority is doesn't matter. What we're talking about here is a general rule talaga. Pinaka-rule of general thumb, kung sabihin nga nila. Diba? 10% na lalaki niya, maybe sasarusuhin ka. Pero maybe pa yun, diba? But those guys na medyo matitigas na talaga, na nakuha ko na yung gusto ko, syempre mayabang na yan, diba? So, at the end of the day, you always need to be careful kapag yan palagi yung tinatopic niya sa'yo, tapos pag ililihis mo yung topic, magagalit siya. Ay, nako, mag-isip-isip ka na. That's why you have to have a second guessing on yourself once he do that type of thing. And up next is ang ating mga mahal na subscribers na nagpapabati since last week. So, binabati ko pala siya Life Stories with Lynn, kaya Lizel Nosiliado na suking-suki na natin talaga from Oman, kay Lizel Pimentel, dalawang Lizel from Russia, Lizel Pimentel from Russia, kay Elsie Gidok from Bicol, kay Jean ng Hong Kong, kay Arlene Amparado ng Pilipinas, kay Raquel Fontanilla at kay Emily Siva ng Taiwan. Maraming salamat po sa walang humpay na pag-aatnubay sa akin dito sa mga videos every week. At palagi ko kayo nakikita dito sa channel ko nagko-comment. Hindi na tayo makarespond kasi may mga importante rin tayo kailangan replyan kasi napakarami nga po. Sana maintindihan, napakarami nagtatanong, humihingi ng tulong. Kaya nga siguro maglalagay ako ng poll sa YouTube ko kung magla-live ba ako para masagot ko yung katanungan nyo through verbally, kasi kung ina-type natin isa-isa mauubos yung oras ko siguro for one day. Siguro magla-live na lang tayo siguro next week or next 2 weeks para masagot yung mga katanungan nyo. So kung gusto nyo nga masama sa ating shoutout section, i-comment nyo lang yung mga gusto nyong pabate or pangalan nyo or any type of occasion na gusto nyong ipabate. So, without no more further ado, let's go back to our topic. Magdalawang isip ka na kapag nakita mo ito sa isang lalaki. Up next is kapag wala siyang effort. Obvious naman, di ba? Kapag walang effort yung lalaki na yan and he already got what he wants, kapag nakuha na niya yung gusto niya sa'yo, ate, mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na at this time kasi a guy who really loves you, for you, will do any types of effort. Diba? May mga kasabihan nga yung mga lalaki na kahit yung baha, tatawirin ko para sa'yo kasi mahal na mahal ka. Kahit yung mga bagyo, pupuntahan kita. Kahit malakas yung bagyo, pupuntahan kita. May mga ganun, diba? Kasi it's all because of love. But if that guy doesn't show you any effort at all, baka ikaw pa nga yung pinapapunta niya sa bahay niya. Ikaw pa nga yung pinapapunta niya sa bahay niya na tapos gagawin niya, bibirahin ka lang, di ba, sa bahay niya. Let's be real. Diba? Pakatotoo tayo. Bibirahin ka lang niya sa bahay niya. And then, after that, same old thing. Hindi ka niya te-text. Iti-text ka lang niya pag kailangan ka. Ikaw yung magiging,
yung John Michael niya. Yung John Michael, yung nandyan lang pag Michael langan, di ba? Ikaw yung magiging ganun niya, di ba? At the end of the day. So, don't be like that, okay? Don't be like that. Always find a guy who's willing to give some effort sa'yo. Kahit gaano man kahirap yung pinagdadaanan niya, at least, kahit papaano, gumagawa ng effort para makasama ka, maka-communicate sa'yo, to have some connections with you. Yung at least, kahit hindi naman 100%, di ba? At least, he's showing some effort. And the rest, ikaw na bahalang umintindi kasi pagod siya sa work, pagod siya sa kung ano-ano man yan, di ba? At least. So, it always depends on you. Always depends on you. But if that guy doesn't show you any effort at all, magdalawang isip ka na. The last but not the least is yung lalaking walang ambisyon. Yung lalaking walang ambisyon sa buhay. Diba? Lagi niyong iintindihin. And girls, alam na namin yung mga lalaki na yung gusto niyo sa isang lalaki is yung lalaki may pangarap. Or siguro yung lalaking build na. Yung gawa na, kompleto na. Ikaw na lang yung hinihintay. Diba? But never ever make a priority na laging madalas naririnig ko sa mga Pilipino. Panay naririnig ko to sa mga Pilipino na hayaan mo na, ako naman yung ako na yung tutulong sa kanya para ma-build yung sarili. Ipupush ko siya. Come on. Ate, mga girls, nilalagay nyo lang yung sarili nyo in danger sa isang relationship na yan. Kasi the pushing thing na yan, kasi lalaki siya at the end of the day. He needs to find his way out of that poverty or hirap or ma-move man lang yung buhay niya on the next level, di ba? Nasa sa kanya na yan. He doesn't need anyone. Kahit yung nanay niya kahit hindi ka na nga ikaw na jowa niya, hindi na niya kailangan para i-push Nanay niya nandiyan na, pinupush siya, hindi pa nakikinig. Ikaw pa kaya, di ba? Just think about that. Logic, di ba? Logic lang tayo, di ba? Yung lalaking tunay na kayang-kaya kang provide that really works so hard kasi yung lalaki nagtatrabaho ng maigi, yung lalaki yung may pangarap talaga, may ambisyon sa buhay, gagawin talaga lahat yan para, kasi kami mga lalaki, we never work for ourselves. Nagtatrabaho kami, kahit kami mga walang asawa pa, walang mga anak, nagtatrabaho kami para sa magiging future na asawa at magiging future na anak namin. It is what it is. Yan ay pinakatadhana namin as a guy. So, kung yung lalaki na yan, walang silbi sa mundo, wala man lang pangarap, hindi man lang gumagalaw para sa pangarap niya, you have to double think about it. It's also you deserve better kasi you might end up na kung magiging mag-asawa mo kayo at the end of the day is ikaw yung mag-end up na magtatrabaho, maghihirap, mag-aalaga ng anak. Gusto mo yun, di ba? Gusto mo yun, yung gano'n, tatrabaho ka na, nag-aalaga ka pa ng anak, o di ba? Naalagaan mo pa yung asawa mo, o panis, di ba? Sana all naalagaan yung lalaking asawa nila, di ba? Gano'n. Pero at the end of the day, a guy needs to be responsible. A guy really needs to be responsible when it comes to the family. Kaya nga tinawag siyang haligi. And yeah, never ever tolerate that type of thing. At sana, wag nyo ito-tolerate yung mga sinasabi ko dito kasi ang gusto ko lang naman is maparami yung family kong matutulungan dito sa aking YouTube channel. So kung nagustuhan nyo itong video na to, sana nilike nyo na at sana nakapag-subscribe na rin kayo sa channel and also you turn on your notification bell. So without no more further ado, at ito po yung personal life ko dito sa South Korea. Para makita nyo, i-click nyo lang yung description. Nandyan yung Instagram ko. Yan, ito po yung personal account ko sa Instagram for you to see my personal stuff here in South Korea. So without no more further ado, maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo. Mahina ang boses ko kasi yung jowa ko natutulog ngayon sa kwarto. So maraming salamat at lagi yung tatandaan, mahal na mahal ko kayo.